Okay mga kamads, mga kaibigan, welcome back to another content. And for this video po, pag-uusapan natin yung nangyaring Superman stunt ng isang motor rider na sumakibilang buhay na nito lang. Kasi parang kung hindi ako nagkakamali, kung hindi kahapon nangyari to, nung makalawa nangyari itong aksidente na to. And yun nga, pumanaw na si Kuya na, ayan well, nag-Superman according to the posta. Ayan, and grabe talaga yung mga lods, grabe talaga yung mga comment ng mga tao. Sobrang harsh talaga. Mamaya babasahin natin. Pero for your context, ito yung report ng GMA7. Panoorin natin. Gilas na yan na nangyari lang nitong linggo na uwi sa disgrasya. Grabe, no? How can she keep a straight face dito? Kasi grabe talaga yung reaction ng mga tao. And I would understand. I would really understand. Kasi number one yan eh. Para saan mo ginagawa yan? Para saan ka gumigising? Para mag-Superman? Nawalan siya ng control eh. Panoorin natin Nagkaroon ng... Sa itong curve na to kasi, you need to control the motorcycle. Kasi kapag hindi mo na-control yan, the tendency is to, eto yung point mo, to go to a straight line, which it will happen soon. Okay, pakinggan natin. Karera umano ang dalawang nakamotorsiklo sa Marilaki Highway sa Tanay, Rizal. Ang tila pag-exhibition nila na uwi sa disgrasya. 1:30 nitong linggo sa Marilaki Highway na bahagi ng Barangay Cuyambay nangyari ang karera umano sa pakurbang bahagi ng kalsada. Nagkabanggaan ang dalawa na out of balance. Ayan, kita mo, he went on a straight line because he cannot control. Okay, 'di ba? Of course, kapag may turn 'yan, kailangan ko kontrolin mo mabuti yung iyong motor or yung sasakyan. Bakit? Kasi yung inertia mo will take over kapag hinayaan mo lang na kumarera ka. Ayan, kita mo? Nawalan siya ng control, nagwabol yung sasakyan niya, yung motor niya, tapos he went on a straight line. Mamaya papakita yung magandang angle na papakita. Hanggang sa tuluyang sumalpok sa iba pang rider at mga nanonood sa... Yun yung collateral damage, doon ako nalulungkot talaga eh. I mean, yung well, isa lang naman yun talagang na GG talaga. Pero, yung collateral damage sa gabal pa sa gilid ng highway. Sa isa pang anggulo, kita ang bilis ng... Ayan, he went on a straight line. Ayan, ng mga... Kita mo yun, pagka nung nawalan siya ng control dito, dumosdo siya to a straight line. He has to control kasi the motorcycle. And the motorcycle is, unfortunately, is not designed to have your foot na nakataas. Hindi ganun eh. Yung magsusuperman ka, rider at dinig ang lakas ng impact ng mga bumanggang motor. Tumulong ang iba pang mga rider. Ayan, so ito pa isa, lang sa inyo para sa mga ganyan. Antayin niyo yung EMT na dumating or yung emergency na dumating kasi nga pagka ginalaw niyo baka may mabali diyan or something. Ito yung tinuro sa amin eh kasi may nakalimutan ko kung saan ko natutunan to pero I think sa mga abogadong kakilala ko, pag may ganyang aksidente na nangyari, antayin niyo yung EMT. Kasi pag ginalaw niyo yan, tapos may, doon sa ginalaw niyo, may nangyari, baka ma-demanda kayo. Something like this eh. So, alam mo yun, unless may nurse doon or may doktor doon na pwedeng tumingin doon, gagawin niyo. Pero kung kayo-kayo lang, naiintindihan ko, antayin niyo yung EMT, antayin niyo yung doktor. Or kung merong may sasakyan, iakyat nyo na doon. Kaso wala eh. Walang may sasakyan dyan sa bahagi na yan eh. Ngayon, ang masakit dito sa kakamote, sobrang kamote kasi talaga, men. Like, ako hindi naman ako nagmumotor eh. Nagmamaneho ako eh. Pero, nakakatakot yung mga ganyan talaga, lalo sa Marcos Highway. Naku, Diyos ko, ang daming ganyan. Palalo pagka madaling araw, Diyos mio, talaga ring, naririnig mo hanggang dito sa amin, dito sa village namin, ang lakas sobra. So, and alam ko rin na maraming riders tayong nanonood sa atin ngayon. And sana lang maiwasan yung mga ganitong kabullshitan. Now, ang masakit dito, na GG na nga yung tao, na wala na siya sa mundong ibabaw eh. Kaso yung mga comments talaga, men, doon talaga ako parang nagugulumihanan eh. Tingnan natin na. Magbasa tayo ng mga comments dito.
Ito, play stupid games, win stupid prizes, rest in soil. Rest in soil ka mo. Hindi mo, alam mo, ano eh, nararamdaman ko yung frustration nila eh. Ito yan. Hindi yan aksidente, S-word yan. Shout out sa LGU dyan. Suggestion lang, pag nahuli nag-exhibition at pagbalik, pagbalik-balik, impound motor, revoke license. Actually, bawal naman talaga yung ganyan. Di ba? May destructive driving law na tayo eh. Bawal yung ganyan talaga. 'Di ba? Syempre, di nila gagawin yan, bulag sila. Hindi, kasi hindi ma-enforce yan agad. Dahil, kung nakapunta na kayo sa Maraliki kasi, sobrang laki niyan, sobrang lawak niyan, and sobrang daming roads niyan. Ang hirap patrolin yan. Unless, maglalagay sila ng CCTV kada kanto. Tapos, bibigyan nilang ng ticket yung mga motor kapag in time, yung parang ginagawa nila dun sa ibang part ng Pilipinas. Kaso dyan kasi, pag nakapunta kayo dyan, kasi malapit ako dyan eh, puro roads lang yan, literal na puro roads lang yan. Tapos walang mga poste dyan, walang mga dyan, tapos puro liblib dyan, okay? Kumbaga, parang masarap talaga magmaneho dyan kung takbong pogi ka lang. Pwede. Kaso hindi ko ma-explain kasi gusto ko, hindi ko ma-explain ng ayos. Kasi, hindi naman ako madalas nakakapunta dyan. Pero paminsan, nagpupunta kami dyan. 'Di ba? Pero kung aakit kayo ng Antipolo, don't forget to visit this. Yun lang, takbong pogi lang talaga. Wag yung ganyan, Superman ka sa kalangitan, 'di ba? No sympathy. No sympathy for idiots on the road. Grabe naman. Ito. I wouldn't call that racing. They were just playing stupid and the one paid for it with the ultimate prize. The others has shown no remorse. Give us responsible riders a bad name. Correct. Tama, palakpakan yan. Ito. Mali caption, hindi sila nagkarera. They are making a stunt, naglalaro at nagpapasikat. For the clout. Ayun lang talaga. Biruin mo yung last memory mo sa mundo is wala na nagkarera ka tapos na GG ka dyan, then something went wrong, end of the story. One of them instantly became a story. Puro Rizal balita, dapat higpitan kayo ng... Yun nga yung sinasabi ko. Kasi sobrang lawak niyan talaga. Unless ready sila na kada kanto, maglalagay sila ng CCTV or kahit speed gun lang eh. Para pagka... yung parang sa Amerika, pwede yun eh. Kaso ewan ko kung saan, well, hindi ko alam kasi hindi naman, ewan ko lang kung Antipolo proper pa to or sa Rizal na eh. Kung iba, kung parehas ng mayor yan or ng LGU yan eh. Pero kung yun talaga yung pinaka-solusyon dyan, men. Kasi sobrang lawak niyan, men. Tapos puro pa yan, puro ganyan. Kaya masarap talaga pag maneho lang, biking, yan, okay yan. Dapat magbawal yan sa lugar na yan. Nagkukumpulan ng mga nagbabanking. Yan, ang daming ganyan talaga. Actually, kahit dito naman sa Marcos, lalong-lalo na pag gabi. Sobrang daming ganyan. 'Di ba? Buti hindi naman at hindi na hospital. Actually po, na-hospital siya. Kaso pagdating sa hospital, 50-50. So, ano po ang moral lesson nitong storya na to? Simple lang po, wag nating i-testingin ng tadhana para sa clout. Hindi po sulit yan. Yun lang naman yung sa akin for today. Mag-ingat po kayo, lalong-lalo na doon sa mga riders nating nakikinig. Gaya mga lods.